Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,455-62. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa palasyo ng langit na pantay na masagana. Nako! Ang orihinal na katawan ni Linda ay nasa palasyo ng langit ng pantay na masaganang langit. Pinayagan siya ni Brigo, ang emperador sa langit ng pantay na masaganang langit, na maghanap ng kanlungan sa kanyang palasyo sa langit dahil hindi lamang niya alam na ang kaparehan ni Linda ay isang Diyos, kundi nakita rin niya ang kaparehan nito na kumikilos. Ang kanyang kapareha ang tanging dahilan kung bakit niya ito tinanggap. Noong panahong iyon, nahumaling ang kabiyak ni Linda sa kanya. Gayunpaman, hindi na ito bumalik pagkatapos niyang umalis dahil mayroon na siyang pamilya sa kaharian ng mga Diyos. Si Linda ay isa lamang mangingibig, isang taong nakilala niya habang gumagala sa labas ng kaharian ng mga Diyos. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang inaasahan ni Linda. Si Bert Ing, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ay walang pakialam na ang kanyang kapareha ay isang Diyos at hindi nag-atubiling kunin ang kanyang clone na nilikha ng Wishful Celestial Wood. Bert Ing, hiniling mo ito. Kumaway ang mga sulok ng damit ni Linda kasabay ng isang nakakatakot na enerhiya na lumabas mula sa kanyang katawan. Nahati sa dalawa ang palamuting ipit sa kanyang ulo kasabay ng pag-apo ng galit sa kanyang puso. Ang kanyang mga matang namumula at puno ng puot ay nagpawala ng kanyang kagandahan. Mas nagmukha siyang baliw sa sandaling ito. Pagkatapos magbukas muli ang mga daanan sa pagitan ng Devata Realms at Realms of Gods, hahanapin ko siya. Kahit na wala siyang pakialam sa akin, naniniwala akong ipaghihiganti niya ang ating anak na babae. Bulong ni Linda sa sarili habang nagliliyab ang apoy ng puot sa kanyang mga mata. Nang kumalma siya, pinalitan niya ang sirang hairpin ng bagong hairpin. Jasmine, nagpadala ng mensahe si Linda sa kanyang anak na si Jasmine, ang Saint Girl ng Luo River Sect matapos siyang kumalma. Hindi na tayo maaaring manatili sa Heavenly Palace ng Equally Prosperous Heaven. Kailangan na nating umalis agad. Dahil alam na ngayon ni Berting ang malapit na relasyon niya kay Brigo, may posibilidad na hanapin siya nito sa palasyo ng langit ng pantay na masaganang langit pagkatapos ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Sa oras na iyon, huli na para tumakas siya. Hindi ganoon katagal ang 300 taon. Kaya kung maghintay. Berting, tingnan natin kung dominante ka pa rin pagkatapos ng 300 taon. Nang ilayo ni Linda si Jasmine mula sa palasyo ng langit ng pantay na masaganang langit, ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin sa galit sa kabila ng kanyang kalmadong ekspresyon. Bilang emperador ng langit ng Ilog Luo, paano siya makakaangkop sa pamumuhay ng nakatakas at nagtatago? Kung kontento na siya sa pamumuhay ng mag-isa, hindi sana siya lumaban para sa posisyon ng isang emperador ng langit. Sa kasamaang palad, imposibleng makabalik siya sa kanyang maluwalhating mga araw bilang emperador ng langit ng Ilog Luo sa ngayon dahil sa maalamat na emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Sa lugar ng labanan ng mga henyo ng Devata Realm sa palasyo ng langit ng sinaunang langit. Gulat na gulat pa rin ang mga tao matapos nilang mapanood si Berting na sinisira ang clone ni Linda kahit alam na nitong ang partner nito ay isang Diyos mula sa Realm of Gods. Sa kabilang banda, sa wakas ay napagtanto ng iba pang mga Heavenly Emperor kung gaano nakalakas si Berting. Si Emperador Berting sa langit na nakaligtas sa impyerno ng Ozere, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, ay muling napatunayan ang kanyang lakas. Hindi man lang siya natatakot sa isang Diyos mula sa Realm of the Gods kahit nakamakailan lamang niya nakamit ang pagka-Diyos. Tunay na kahanga-hanga ang pagmamalaki ni Emperador Berting sa langit. Marahil, ang kanyang katatagan at kawalan ng takot ang dahilan kung bakit niya nakamit ang mga kahangahangang gawa sa maikling panahon. Nang marinig ng mga emperador sa langit na napilitang tumakas si Berting patungo sa impyerno ng Ozere, karamihan sa kanila ay nag-isip na mas gugustuhin pa nilang lumaban hanggang kamatayan kung sila ang nasa kanyang kalagayan. Ang pagtakas patungo sa impyerno ng Ozere ay hindi isang opsyon dahil alam nilang hindi sila sapat na malakas para mabuhay sa impyerno ng Ozere. Tutal, kilalang katotohanan sa lahat ng Devata Realms na ang mga hindi pa nakakamit ng pagka-Diyos ay hindi makakaligtas sa impyerno ng Ozere. Sa katunayan, kahit ang mga Diyos ay hindi maglalakbay sa kailaliman ng impyerno ng Ozere dahil may posibilidad na sila ay mamatay.
May mga bulong-bulungan na tanging ang mga pinakamakapangyarihang tao lamang ang madaling makakaligtas sa impyerno ng Ozere. Natural lamang, walang makakakumpirma kung totoo ang bulong-bulungan na ito. Matapos patayin ang clone ni Linda, isinama ni Berting si Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor, at lumipad patungo sa lumulutang na isla kung saan nakaupo si Finian, ang makalangit na Emperor ng sinaunang langit. Makikitang mataas ang respeto ni Finian kay Berting dahil personal niyang binati si Berting at inimbitahan si Berting na umupo kasama nito. Hindi ganoon ang naging trato sa ibang mga emperador sa langit. Si Edmund, at bumaba sa lumulutang na isla kung saan nakaupo ang emperador ng langit ng mga sinaunang panahon. Emperador Flare sa langit, kakaunti lang ang mga taong iginagalang ko, si Finian. Ngayon, maituturing mo ang iyong sarili na isa sa kanila. Pinuri ni Finian si Berting. Kung siya ang nasa kalagayan ni Berting, hindi niya sana ginagalit si Linda dahil alam niyang ang kapareha ni Linda ay isang Diyos. Tutal, ang mga daanan sa pagitan ng mga Devata Realms at ng mga Realms of Gods ay magsasara lamang sa loob ng 1,000 taon bawat 10,000 taon. Sa pagkakataong ito, mayroon na lamang 300 hanggang 400 taon bago muling mabuksan ang mga daanan na nagpapahintulot sa mga Celestial at Diyos na malayang maglakbay. Sa katunayan, ang mga Diyos at mga Celestial ay bihirang maglakbay patungo sa mga kaharian ng iba. Para sa mga Celestial, masyadong mapanganib para sa kanila na maglakbay patungo sa mga kaharian ng mga Diyos dahil ang mga Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Kung tungkol naman sa mga Diyos, walang gaanong dahilan para maglakbay sila patungo sa mga kaharian ng Devata kung saan ang mga naninirahan ay mas mahina kaysa sa kanila. Bukod dito, ipinagbabawal sa kanila ang basta pagpatay lamang sa mga emperador sa langit ng mga kaharian ng Devata at mga miyembro ng mga templo ng titulo. Ito ay isang tuntuning itinakda ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Ang mga Diyos na lumabag sa tuntuning ito ay parurusahan ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Noong nakaraan, ang isang alipin mula sa Yon clan mula sa Realm of Gods ay maaaring umatake kay Berting nang walang anumang kahihinatnan dahil ang aliping iyon ay hindi pa nakakamit ng pagka-Diyos. Sa makatuwid, ang kanyang mga aksyon ay hindi lumabag sa tuntunin ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Dahil si Octavius, ang batang Panginoon ng Yon clan, ay isa ng Diyos noong panahong iyon, hindi niya maaaring umatake kay Berting. Sa makatuwid, ipinadala niya ang kanyang alipin upang gawin ang maruming gawain. Umiling si Berting nang marinig ang papuri ni Finian. Nakangiti niyang sinabi, "Kapatid na Finian, masyado mo akong pinupuri." Hindi na kailangang sabihin, sa sandaling ito, si Berting ang sentro ng atensyon ng lahat. Alvin, kahanga-hanga talaga si Senior Berting. Napakaswerte mo na naging tunay niyang disipulo. Hindi lamang si Sydney, na nakaupo sa likuran ni Alvin, ay namangha, kundi maging si Lizardo ay humanga rin kay Berting. Bago magsimula ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms, gumugol si Lizardo ng ilang panahon kasama si Berting. Matapos siyang bigyan ni Berting ng ilang payo, bumuti ang kanyang kasanayan sa espada, at marami siyang natutunan. Di nagtagal, sa wakas ay nalipat ang atensyon ng mga tao mula kay Berting habang patuloy na dumarating ang iba pang mga Heavenly Emperor sa lugar. Tingnan mo. Si Solfred iyan, ang emperador ng langit ng emperador ng Jade. Ang emperador ng langit ng emperador ng Jade. Ang pangalan ng langit ay Solfred. Mas kilala siya bilang emperador ng Jade. Siya ang Jade Emperor. Instinctive na lumingon si Alvin nang marinig ang talakayan sa kanyang paligid. Si Solfred, ang emperador ng langit ng emperador ng Jade, ay isang matangkad at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang kutis ay parang jade, at ang kanyang mga kilay ay nagpapakita sa kanya ng matapang. Ang kanyang ekspresyon ay marangal, na angkop sa isang emperador ng langit ng isang Devata realm. Siya ay nasa ika-8 pwesto sa ranggo ng mga emperador ng langit ng Devata realm. Pamilyar si Alvin sa emperador ng Jade na isang sikat na mythical na figure sa mundo. Gayunpaman, ayon sa mga sinaunang alamat sa mundo, ang emperador ng Jade ay walang taglay na kapangyarihan dahil walang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang lakas. Batay sa aklat na Asterisk Journey to the West, nang magdulot ng kaguluhan si Sun Wukong sa palasyo ng emperador ng Jade sa langit, hindi kumilos ang emperador ng Jade. Sa halip, hinarap ni Gautama Buddha si Sun Wukong.
Gayunpaman, palaging naniniwala si Alvin na ang emperador ng Jade, ang pinuno ng korte ng langit, ay hindi walang kapangyarihan. Batay sa katotohanan na ang emperador ng Jade ay nasa ikawalong ranggo sa ranggo ng mga emperador ng langit, tila tama si Alvin. Pinatunayan ng kanyang ranggo na kahit papaano ay kapantay siya ni Sun Wukong. Ang taong sumusunod sa Jade Emperor ay tiyak na si Yang Jian, ang Three-Eyed Celestial Emperor. Di nagtagal, nalipat ang atensyon ng mga tao sa binata na nakasunod sa Jade Emperor. Ang malamig at malungkot na binata na nakasuot ng pilak na baluti ay may ikatlong mata sa kanyang glabela, kaya naman kakaiba ang hitsura nito. Ang Diyos ni Erlang, Yang Jian. Kumabog ng malakas ang puso ni Alvin. Hindi niya inaasahan na makakakilala siya ng dalawang maalamat na karakter mula sa mundo. Iniisip ko kung darating din si Sun Wukong. Gayunpaman, sa palagay ko ay malabong mangyari iyon. Si Alvin, na wala pa ring gana sa pag-iisip, ay bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang talakayan ng karamihan. Tingnan mo. Ito ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, Ares. Nabigla si Alvin nang makita niya ang matangkad at matipunong batang monghe na nakasuot ng lila at gininto ang roba. Sinundan ito ng ilang monghe habang lumilipad ito papasok sa lugar. Ares. Nagulat at nalito si Alvin dahil ang Ares ay pangalan ni Gautama Buddha. Bakit siya nasa langit ng Pavilion Shaft? Di nagtagal, nakuha ni Alvin ang sagot sa kanyang tanong. Sinasabing si Ares ay isa sa mga gumagawa ng desisyon sa Jade Emperor Heaven bago siya inimbitahan na maging Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven. Narinig ko rin iyan. Sinasabing inimbitahan siyang maging Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven dahil mas mapapadali niya ang komunikasyon sa pagitan ng Title Temple at ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven dahil matalik siyang kaibigan ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. 3,456. Hindi naman ganoon ka-simple, pero si Ares, ang dakilang emperador ng araw sa langit, ay nagmula sa parehong makamundong kaharian gaya ng emperador ng langit ng Pavilion Shaft Heaven at ng emperador ng langit ng emperador ng Jade Heaven. Sinasabing silang lahat ay mabubuting magkaibigan bago pa man sila umakyat sa kaharian ng Devata. Wow! Kung totoo yan, ang makamundong kaharian na kanilang pinanggalingan ay tunay na kamangha-mangha. Siyempre naman. Ang kanilang pinanggalingang mundo ay isa sa pinakasikat na mundo sa lahat ng Devata Realms. Ito ay tinatawag na Yanhuang Realm. Yanhuang Realm, tiyak na bibisitahin ko ang makamundong kaharian na iyon kung may pagkakataon ako. Maaari mong bisitahin ang lahat ng gusto mo, pero huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Kung maglalakas loob kang gumawa ng anumang bagay tulad ng ginawa ng Heavenly Emperor ng Lu River Heaven, tiyak na mamamatay ka. Bagamat hindi malakas ang mga usapan sa paligid, malinaw na narinig ni Alvin ang bawat salita dahil sa kanyang pambihirang pandinig. Dahil dito, nakumpirma niya na si Ares, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, ay siya ring Ares na sikat sa mundo. Gayunpaman, ang kanyang anyo ay naiiba sa kung ano ang inilalarawan dito sa mundo. Di nagtagal, dumating din ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Malinaw na, batay sa kanilang magkakasunod na pagdating, ang Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven, si Ares, ang Great Sun Celestial Emperor, at ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven ay nagsama-sama. Pinanood ng lahat ang tatlo habang nakaupo sa iisang lumulutang na isla. Jabari, mabilis na nahadjap ng mga mata ni Alvin ang emperador ng langit ng Pavilion Shaft Heaven. Sabik na sabik siyang makilala si Jabari na hindi lamang isang maalamat na tao sa mundo kundi isa ring dating kalaban ng kanyang Panginoon. Sa wakas, nakita niya si Jabari ngayon. Pagkatapos dumating ang tatlo, dumating ang ilan pang mga Heavenly Emperor. Gayunpaman, hindi sila nagdulot ng malaking kaguluhan dahil hindi sila nakapasok sa top 10 nanograms rango ng mga Heavenly Emperor ng Devata Realms. Maya-maya, nagkagulo na naman ang mga tao. Iyan si Heavenly Emperor Julian mula sa 10,000 Beasts Heaven. Siya ay nasa ika-6 na pwesto sa ranggo ng Heavenly Emperors. Si Heavenly Emperor Julian ay mula sa Kilin Clan. Isa siyang banal na halimaw, ang Chaos Divine Kilin. Bukod pa rito, ipinanganak siyang may Chaos Divine Flame na isa sa 5 banal na elemento. Nakilala ko na ang lalaking nasa likod ng Emperador ng Langit na si Julian noong kasama ko ang aking mga nakatatanda.
Siya ang pinuno ng angkan ng Qilin Clan ng 10,000 Beast Heaven, si Mok-Ong. Bukod sa pagiging ika-6 sa ranggo ng mga Heavenly Emperor ng Devata Realms, si Julian ay isa sa iilan sa Devata Realms na kilalang nagtataglay ng banal na elemento. Kahit ang mga Diyos ay naaapektuhan ng alinman sa 5 banal na elemento, lalo na ang mga Celestial mula sa Devata Realms. Bagamat maraming tao ang mas malakas kaysa kay Julian, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na agawin ang Chaos Divine Flame mula sa kanya. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang Supreme Powerhouse mula sa Qilin Clan. Kung may mangyari kay Julian, tiyak na makikialam ang Supreme Powerhouse ng clan. Tutal, ang Supreme Powerhouse ay nag-iwan ng marka kay Julian. Kung may mangyari kay Julian, agad na malalaman ng Supreme Powerhouse. Sa pamamagitan nito, sino ang maglalakas loob na hamanin si Julian para sa Chaos Divine Flame? Mas malakas pa ang mga Supreme Powerhouse kaysa sa mga Diyos. Sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri, madali nilang mapapatay ang isang Diyos, lalo na ang mga Celestial mula sa Devata Realms. Hindi nila kakailanganin ng anumang pagsisikap para mapatay ang pinakamalakas na tinaguriang Celestial Emperor, isang 9-star God of War. Kaya ang Chaos Divine Qilin ang nagtataglay ng Chaos Divine Flame. Maingat na tiningnan ni Alvin si Julian. Mabuti na lang at ipinaalala sa kanya ni Berting na putulin ang koneksyon sa pagitan ng kanyang maliit na mundo at ng labas na mundo upang tuluyang maitago ang mga aura ng kanyang 5 banal na elemento. Kung hindi, tiyak na mararamdaman ni Julian ang mga aura. Kahit na hindi maaga ni Julian ang kanyang 5 banal na elemento dahil sa presensya ng kanyang amo, sino ang mag-aakala kung hihingi ng tulong si Julian sa Supreme Powerhouse ng Qilin Clan? Hindi kayang makipaglaban ng kanyang amo sa isang Supreme Powerhouse sa oras na ito. Kung maririnig ng iba ang iniisip ni Alvin, pagtatawanan nila siya dahil sa labis na pag-iisip. Ang mga Supreme Powerhouse ay karaniwang hindi nakikialam sa buhay ng mga Celestial. Marahil, paprotektahan nila ang isa o dalawang inapo na pinahahalagahan nila. Kahit na protektahan nila ang isa o dalawa sa kanilang mga inapo, hindi sila aktibong makikialam sa pang-araw-araw na gawain. Hanggat hindi tuluyang nawasak ang angkan ng Qilin, malamang na hindi makikialam ang Supreme Powerhouse ng angkan. Halimbawa, kung mamatay si Mok-Ong, hindi kikilos ang Supreme Powerhouse ng angkan. Iba ang usapan kung si Julian ang nahaharap sa kamatayan. Gayunpaman, ang Supreme Powerhouse ng angkan ay hindi makikialam sa paglago ni Julian kahit na nagmamalasakit siya kay Julian. Dahil dito, imposible para sa Supreme Powerhouse ng angkan na tulungan si Julian na agawin ang 5 banal na elemento mula sa ibang tao. Maliban na lang kung kinakailangan, ang mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang ay hindi makikialam sa buhay ng mga Celestial at mga Diyos. Kahit na mayroon silang sariling mga plano, alam nila kung kailan dapat magtakda ng hangganan. Kasunod ng pagdating ni Julian, dumating din ang ilang Heavenly Emperor na nasa top 10 ng Devata Realms, Heavenly Emperor's ranking, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagkatapos noon, halos lahat ng atensyon ay nakatuon sa mga Heavenly Emperor na nasa una at pangalawa sa ranggo ng mga Heavenly Emperor ng Devata Realms. Ang tanging dalawang Heavenly Emperor na nauna kay Berting, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Kung ang Heavenly Emperor na nasa pangalawang pwesto ay hindi magpapakita ng kanyang lakas sa pagtatapos ng labanan ng mga henyo, malamang na ang maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay aakyat sa pangalawang pwesto. Tama iyan. Dati, pareho silang nababalitang nakamit na ang pagka-Diyos. Gayunpaman, ngayon, napatunayan na ni Heavenly Emperor Berting na totoo ang tsismis. Kung hindi mapapatunayan ng Heavenly Emperor ng Great Barren Heaven na isa rin siyang Diyos, ang kanyang pwesto sa ranggo ay mapapalitan ni Heavenly Emperor Berting. Mali ka. Kahit mapatunayan pa niyang isa siyang Diyos, pangatlo pa rin siya. Tutal, dahil kinumpirma muna ni Heavenly Emperor Berting ang kanyang katayuan bilang Diyos, mapupunta sa kanya ang pangalawang pwesto. Ang tanging paraan para mapanatili niya ang pangalawang pwesto ay ang talunin si Heavenly Emperor Berting sa isang tunggalian. Tila umabot sa sukdulan ang kaguluhan ng mga tao nang dumating ang Emperador ng Langit ng Regalo ng Langit at ang Emperador ng Langit ng Dakilang Barren na Langit na nasa una at pangalawa sa ranggo ng mga Emperador ng Langit ng Devata Realms. Malakas na umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tuwang-tuwa at mapangahas na hiyawan. Ang Emperador ng Langit ng Dakilang Barren Heaven ay isang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat at determinadong mukha.
Sa sandaling ito, tumingin siya kay Berting at nakangiting sinabi, Emperador ng Langit Flare, mukhang papalitan mo ako sa ranggo ng mga Emperador ng Langit pagkatapos ng araw na ito. Emperador kung sa langit, maaari kayong bumalik sa posisyon kapag gusto ninyo, nakangiting tugon ni Berting. Nagliwanag ang mga mata ng lahat nang marinig ang mga salitang ito. Paano silang hindi masisiyahan? Tumawa si Kanji, ang emperador ng langit ng dakilang Barren Heaven, at sinabing walang pakialam, sa totoo lang, wala akong pakialam sa mga ranggo. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Berting at sinabing, Emperador ng Langit Flare, dahil inilantad mo ang iyong cultivation base. Natatakot ako na hihilingin sa iyo ng title temple na bumaba sa iyong posisyon bilang emperador ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Pagkatapos magsalita ni Kanji, tiningnan niya ng makahulugan ang ilang mga templo ng titulo. Walang pakialam na sumagot si Berting, inaabangan ko rin ang araw na ipadala ng title temple ang kanilang makapangyarihang kapangyarihan sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Ipinagbawal ng templo ng titulo ang mga naging Diyos na manatili sa kanilang mga posisyon bilang mga emperador sa langit ng mga kaharian ng Devata. Kadalasan, magpapadala sila ng sarili nilang mga makapangyarihang nilalang upang hamanin ang emperador sa langit na nakamit na ang pagka-Diyos. Kasunod ng pagkatalo ng emperador sa langit, hahayaan nila ang iba pang mga tinaguriang emperador sa langit na lumaban para sa posisyon ng emperador sa langit ng isang kaharian ng Devata. Natural lamang, ito ay kung matatalo ng makapangyarihang nilalang ng templo ng titulo ang emperador sa langit na naging isang Diyos. Mukhang napakalakas ng tiwala ni Heavenly Emperor Berting. Bibigyan ko ng pansin ang pag-unlad ng bagay na ito, sabi ni Kanji nang mabilis na ngumiti nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Sandali siyang natigilan sa mga sinabi ni Berting. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang tiwala ni Berting. Sa kabilang banda, bahagyang napakunot ang noo ng mga temple master ng mga sangay ng title temple sa iba't ibang Devata realms. Ang ilan sa kanilang mga tingin ay naging malamig nang tumingin sila kay Berting. Karamihan sa kanila ay nag-isip na si Berting ay naging masyadong mayabang matapos makamit ang pagka-Diyos at kailangang turuan ng leksyon. Sa sandaling ito, isang malinaw na tinig na nagniningning ng katwiran ang umalangaw-ngaw sa hangin. Amitabha. Kasunod nito, si Ares, ang Temple Master ng Title Templar sa Pavilion Shaft Heaven's Title Temple at ng Great Sun Celestial Emperor, ay tumayo habang magkadikit ang mga palad. Sinabi niya kay Berting, pagkatapos ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms, nais kitang hamanin sa isang tunggalian sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang maghiyawan ang lahat, kasama na si Alvin. Narinig nilang lahat ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Ares. Ibig sabihin ba nito ay nakamit na rin ni Ares ang pagiging Diyos? Siyempre naman. Kung hindi, sa tingin mo ba ay kaya niyang maging ganito kalakas ang loob kapag hinahamon ng emperador ng langit na si Berting na nakamit na ang pagiging Diyos? Mga langit, may isa pang Diyos sa gitna natin. Sa sandaling ito, ang emperador ng langit na regalo, na unang nireranggo sa ranggo ng mga emperador ng langit ng Devata Realms at nakumpirma ang kanyang katayuan bilang isang Diyos ilang libong taon na ang nakalilipas, ay tumawa. Kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kina Berting at Ares at sinabing, pakisabi po sa akin kung kailan kayo magdudua. Gusto kong masaksihan ito. 3,457. Sa mga kaharian ng Devata, kakaunti lamang ang nakumpirmang mga Diyos. Iilan lamang ang mga Diyos na kilala ng iba sa Devata Realm. Bago ngayon, ang tanging kilalang Diyos sa ranggo ng mga Heavenly Emperor ng Devata Realms ay si Jeres, ang Heavenly Emperor ng Heavenly Gift Heaven. Pagkatapos ngayon, nariyan din si Berting, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Bukod kay Ares, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, na nakumpirmang isang Diyos, maraming tao ang sigurado na may iba pang mga Diyos sa Title Temples kahit na walang kumpirmasyon. Kung hindi, paano nila mapapanatili ang kaayusan sa napakaraming Devata Realm sa loob ng napakatagal na panahon? Dahil kinumpirma ni Berting na isa siyang Diyos, hindi nakakagulat na hinamon ni Ares, ang dakilang emperador ng araw at ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, si Berting sa isang tunggalian. Tutal, ayon sa mga patakaran ng Title Temple, ang mga emperador ng langit na naging mga Diyos ay hindi pinapayagang manatili sa kanilang mga posisyon bilang mga emperador ng langit.
Ang mga Diyos ay nabibilang sa mga kaharian ng mga Diyos, na mas nakahihigit sa mga kaharian ng mga Devata. Alinsunod dito, ang mga nakamit na ang pagka-Diyos ay dapat pumunta sa isang kaharian ng mga Diyos sa halip na manatili sa isang kaharian ng mga Devata. Kung nais ng isang Diyos na manatili sa isang kaharian ng mga Devata, kailangan nilang manatiling tahimik. Ang templo ng titulo ang namamahala sa pangangasiwa sa bagay na ito. Mukhang hindi nagsasayang ng oras ang title temple sa pagtatangkang patalsikan sa trono si Heavenly Emperor Berting bilang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ngayong nakumpirma na siya ay isang Diyos. Aba, inaasahan na ito dahil sinasabing ito ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng title temple. Iilan lamang ang mga batang henyo na nakakaalam ng mga patakaran ng title temple. Karamihan sa kanila ay walang kaalam-alam. Kung ganoon nga, bakit hindi kumilos ang title temple gayong matagal nang nakumpirmang Diyos si Heavenly Jerez ng Heavenly Gift Heaven? Matagal na niyang pinanghawakan ang kanyang posisyon bilang Heavenly Emperor ng Heavenly Gift Heaven at patuloy pa nga siyang nasa unang ranggo sa Heavenly Emperor's ranking nang walang anumang kahihinatnan. Tama. Matagal nang nakamit ni Heavenly Emperor Jerez ang pagiging Diyos. Bakit siya pa rin ang Heavenly Emperor ng Heavenly Gift Heaven? Sa kabilang banda, tinatangka ng title temple na tanggalin si Heavenly Emperor Berting sa kanyang posisyon sa sandaling mabunyag na nakamit na niya ang pagiging Diyos. Bakit napaka-unfair nito? Hindi naman sa sinasadyang maging hindi patas ang title temple. Narinig ko mula sa aking mga nakatatanda na ang title temple ay nagpadala ng ilang mga Diyos upang hamanin si Heavenly Emperor Jerez, ngunit wala ni isa sa kanila ang makakatalo sa kanya. Sa makatuwid, wala silang magagawa para maalis siya sa kanyang posisyon. Ganoon ba? Hindi ba dapat ay isang malaking sikreto iyon? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong ng isang tao na may pag-aalinlangan. Ang aking Panginoon ay ang emperador ng langit na sagisag ng ulan. Nako, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko alam na disipulo ka pala ng isang emperador sa langit. Mayroon ding mga tao sa karamihan na nakarinig ng kakaibang chismis tungkol kay Jerez, ang Heavenly Emperor ng Heavenly Gift Heaven. Nabalitaan kong ang Heavenly Emperor ng Heavenly Gift Heaven ay nakakaupo lamang sa kanyang trono hanggang ngayon dahil sa suporta ng kanyang ninuno na isang kataas-taasang makapangyarihang tao. Talaga. Kung totoo yan, hindi nakakagulat na siya pa rin ang Heavenly Emperor ng Heavenly Gift Heaven kahit na nakamit na niya ang pagiging Diyos. Hindi ba't nangangahulugan ito na kung ang Heavenly Emperor of 10,000 Beasts Heaven ay magiging Diyos, ang title temple ay magiging walang magawa laban sa kanya? Tutal, kilalang-kilala na ang Kilin Clan ay mayroong kataas-taasang kapangyarihan na sumusuporta sa kanila. Maraming teorya ang kumakalat tungkol kay Jerez, ngunit isa lang ang nanatiling tiyak, sa kabila ng matagal ng pagkakamit ng pagka-Diyos, hindi pa rin kayang alisin ng templo ng titulo si Jerez sa trono. Iniisip ko kung mapapanatili ba ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ang kanyang titulo at posisyon. Sayang at hindi natin masasaksihan ang laban sa pagitan niya at ni Temple Master Ares. Handa akong isuko ang 100 taon ng aking cultivation para lang mapanood silang lumaban. Maaari akong mag-cultivate muli kung mawawala ko ang 100 taon ng aking cultivation, ngunit hindi ko na muling mapapanood ang ganitong laban sa buong buhay ko. Tama. Kahit mahigit 800 taong gulang na ako, handa akong ibigay ang 200 o 300 taon ng aking cultivation para lang mapanood ang laban. Maraming tao ang nagnais na masaksihan ang labanan sa pagitan nina Berting at Ares. Kahit na mahuli nila ang galaw ng isang Diyos, nais pa rin nilang masaksihan ang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Tutal, gusto nilang makita kung sino ang magtatagumpay o kung may mamamatay sa mga kalaban. Ang masaksihan ng labanan sa pagitan ng mga Diyos ay isang bagay na maaari nilang ipagmalaki habang buhay. Master, sumimangot ng malalim si Alvin. Bagamat may tiwala siya sa lakas ng kanyang amo, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Tutal, para hamanin ni Ares ang kanyang amo, dapat ay may tiwala si Ares at may mga taktika siyang handa. Halos walang talo si Gautama Buddha sa mga alamat mula sa lupa. Bukod pa rito, nang hamanin niya ang Panginoon kanina, siya ay lubos na kalmado. Ipinapakita nito ang kanyang kumpiyansa sa isang tiyak na antas. Maraming kaisipan ang pumasok sa isip ni Alvin sa sandaling ito.
Ang labanan ng mga henyo sa Devata Realm sa pagkakataong ito ay nakatakdang pag-usapan sa mahabang panahon na may napakaraming insidente. Nariyan si Heavenly Emperor Berting na nagpatunay ng kanyang katayuan bilang isang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang lakas nang talunin niya si Heavenly Emperor Brigo na nasa ikalima sa ranggo ng Heavenly Emperor sa Devata Realms. Hindi lamang iyon, winasak din ni Berting ang clone ng Wishful Celestial Wood ni Heavenly Emperor Linda. Kasunod nito, hinamon pa ni Ares, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, si Berting sa isang tunggalian upang alisin si Berting sa kanyang posisyon bilang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Dahil dito, hindi sinasadyang nakumpirma ni Ares na nakamit na rin niya ang pagiging Diyos. Ninakaw ni na Berting at Ares ang atensyon mula sa mga batang henyo bago pa man magsimula ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Sa oras na ito, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa lugar. Sa lahat ng mga kalahok, mangyaring makinig. Ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms ay magsisimula sa loob ng 1 oras. Kasunod ng mga salitang ito, ang taong nagsalita ay lumipad sa ere, binabantayan ng lahat, habang ipinakilala ang kanyang sarili. Ako si Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple. Si Zukay ay isang binata na may puting buhok. Maging ang kanyang mga kilay na parang espada ay puti rin. Siya ay matangkad at matipuno ang pangangatawan. Mayroon siyang kakaibang gwapong mukha. Ang lokasyon ng pangunahing templo ng titulo ay nanatiling misteryo sa lahat. Inakala ng ilan na ito ay matatagpuan sa isa sa mga Devata Realms o mga makamundong kaharian habang ang ilan ay may opinyon na ito ay matatagpuan sa isang malayang kaharian na nilikha ng isang kataas-taasang kapangyarihan. Bagamat ang mga sangay ng templo ng titulo sa iba't ibang Devata Realms ay may maraming kontak sa pangunahing templo ng titulo, wala sa mga miyembro ang nakakaalam ng lokasyon ng pangunahing templo ng titulo. Tutal, tuwing pumupunta ang mga Temple Master sa pangunahing templo ng titulo, direkta silang dinadala doon ng isang espesyal na transportation formation. Ikinagulat ng ilan sa mga batang henyo ang pagpapakilala ni Zukay. Ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple. Kaya totoo ang mga bali-balita tungkol sa pangunahing templo ng titulo na nagpapadala ng isang tao upang mamuno sa labanan ng mga henyo ng bawat Devata Realms. Nabalitaan kong maraming Diyos sa pangunahing templo ng titulo. Tila, kahit ang isang ordinaryong elder ay kapantay ng isang temple master ng sangay ng templo ng titulo. Naiisip ko lang kung gaano kalakas ang vice temple master ng pangunahing templo ng titulo. Malaki ang posibilidad na ang vice temple master ng pangunahing title temple ay isa ring Diyos. Mausisa na tinitigan ng mga batang henyo si Zukay. Sa mga taong naroroon, marahil, iilan lamang sa mga temple master ng mga sangay ng title temple ang nakakilala na sa mahiwagang Zukay noon. Karamihan, kung hindi man lahat, sa mga Heavenly Emperor ay hindi pa nakakakilala kay Zukay noon. Marahil, 1 o 2 Heavenly Emperor lamang na nabuhay ng matagal ang nakakilala na sa kanya noon. 1 oras na lang ang natitira bago magsimula ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms, kumalma ang mga batang henyo at nagsimulang pumikit upang magnilay at maghanda para sa mga labanang darating. Tutal, ang kanilang mga kalaban ay pawang magagaling. Kahit ang kaunting pang-abala ay maaaring magsilbing dahilan ng kanilang pagkatalo. Natural lang, may ilang mga batang henyo na nanatiling panatag, nakikipagkwentuhan sa mga nakapaligid sa kanila. Sa oras na ito, si Lizardo, na malinaw na nagsalitik, ay nagsabi, Alvin, ayon sa mga nakaraang labanan ng mga henyo, humigit kumulang 1,000 kalahok ang madidiskwalipika sa unang round. Pagkatapos nito, ang mga natitirang kalahok ay magpapatuloy sa ikalawang round. Ang mga labanan sa ikalawang round ay magpapatuloy hanggang sa 300 kalahok na lamang ang matira. Ang mga kalahok na madidiskwalipika sa ikalawang round ay bibigyan ng 3 pagkakataon na hamanin ang sinuman sa 300 kalahok na makakarating sa ikatlong round. Dito nakasalalay ang pinakamatinding labanan sa mga unang round. Tutal, hindi lahat ng mga nadidiskwalipika ay mahina, at tiyak na may mga kalahok na makakarating lamang sa ikatlong round sa pamamagitan ng pag-asa sa iba. Sa makatuwid, ang mga hamong ito ay umiiral upang alisin ang mahihina at bigyan ng pagkakataon ang mga karapat-dapat. Narinig ko na rin ito.
Tumango si Alvin. Nabanggit na ito sa kanya ng kanyang Panginoon, si Bert Ing. Alam niyang lalong magiging mahirap ang mga laban kapag nakapasok na siya sa ikatlong round. Patuloy na titindi ang mga laban sa ika-4 na round. Sa ika-4 na round matutukoy ang ranggo ng mga kalahok. Hindi na kailangang sabihin pa, ang gantimpala para sa bawat ranggo ay magkakaiba. Mas mataas ang ranggo, mas maganda ang gantimpala. Ang mga naunang natanggal, natural, ay hindi makakatanggap ng anumang gantimpala. Lumipas ang 1 oras sa isang kisap mata lamang. Pagkalipas ng oras, inanunsyo ni Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing title temple, ipinapahayag ko na ngayon na nagsisimula na ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Bagamat hindi masyadong malakas magsalita si Zukay, ang kanyang boses ay parang dumadagandong sa pandinig ng mga kalahok. 3,458. Sinabi ni Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing title temple, ngayon, bawat kalahok ay dapat na lumulutang ng 10 metro sa ibabaw ng lupa sa ika-10 bilang. Ang mga wala sa himpapawid ay matatanggal. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Zukay, nagsimulang tumaas sa ere ang mga batang henyo. Mula sa malayo, ang mga batang henyo ay parang isang kawan ng mga bubuyog na pumailan lang sa ere dahil sa dami nila. Naging kahanga-hanga ang tanawing iyon. Hindi na kailangang sabihin, sina Alvin, Lizardo, at Jude ay napailang lang din sa ere. Yung mga wala sa ere pagkatapos ng ika-10 bilang ay matatanggal. Mukhang isa itong pagsubok, bagamat alam ni Alvin na 1,000 kalahok ang matatanggal sa unang round, hindi niya inaasahan na ang pagsubok ay magpapanatili sa kanilang paglipad. Inakala niyang agad silang maglalaban. Parang ito ang pagsubok na pinagdaanan ko para makasali sa Heavenly Pool Palace. Naaalala pa rin ni Alvin na isa sa mga pagsubok na kinailangan nilang pagdaanan ni Hoenner ay katulad nito. Noong panahong iyon, kinailangang panatilihin ng lahat ng kalahok ang kanilang paglipad habang ang taong namamahala, si Lei Ying. Ang walang awang emperador sa langit, ay pinipilit sila. Pagkatapos ng 10 paghinga, habang ang lahat ng mga kalahok ay nakalutang na 10 metro sa ere, hindi mahahalatang pinaikit ni Zukay ang kanyang mga mata at sinabing, pipilitin ko kayong lahat ngayon. Ang mga hindi kayang mapanatili ang kanilang paglipad at mahulog sa lupa ay aalisin. Patuloy akong magpipilit hanggang sa maalis ang 1,000 kalahok. Mayroon kayong 10 paghinga simula ngayon para ihanda ang inyong mga sarili. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ng mga batang henyo nang marinig nila ang mga salita ni Zukay. Lumitaw sa hangin ang iba't ibang enerhiya na may iba't ibang kulay habang naghahanda silang labanan ang pressure. Seryoso nilang lahat ang pagsubok sa kabila ng pagiging simple nito. Tutal, ang taong naglalagay ng pressure sa kanila ay ang Vice Temple Master ng pangunahing title temple na pinaghihinalaang isang Diyos. Natural, alam nilang hindi niya gagamitin ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi, tiyak na dudurugin sila ng pressure hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kahit isang bahagi lamang ng kanyang lakas ay sapat na upang mapilitan sila. 10 hininga ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Karamihan sa mga batang henyo ay pigil ang hininga sa pag-asam sa paparating na pressure. Marahil, ilang daang batang henyo lamang ang nanatiling kalmado sa sandaling ito. Kabilang sa mga taong ito sina Alvin, Lizardo, Jude, Sydney, at Chanyo. Ang mga kalahok na nanatiling kalmado sa sandaling ito ay karamihan sa mga may lakas na maihahambing sa mga tinaguriang Celestial Emperor. Tutal, lahat sila ay may kumpiyansa na hindi sila matatalo sa unang round. Ang mga may mataas na posibilidad na matanggal ay iyong mga wala pang taglay na lakas na maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Halimbawa, sina Troy at John Wick na nasa tabi ni Chanyo. Tila kinakabahan at malungkot ang dalawa na parang nahaharap sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay o kamatayan. Swoosh! 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 Hindi gumalaw si Zukay habang isang alon ng enerhiya ang sumugod patungo sa mga kalahok at dumiin sa kanila. Mahigit kalahati ng mga kalahok ang nagsimulang manginig nang bumagsak sa kanila ang presyon. Maya-maya, ang ilan ay dumura ng dugo. May mga kalahok na nagsimulang dumuyugo mula sa kanilang mga mata, tainga, at ilong. Lahat sila ay tila bababagsak anumang oras kahit na nilalabanan nila ang presyon ng buong lakas.
Nang tumindi ang pressure sa pangalawang pagkakataon, mahigit 100 katao ang nasugatan. Swoosh! Nang tumindi ang pressure sa ikatlong pagkakataon, mahigit 100 kalahok ang bumagsak sa lupa, hindi nakayanan ang pressure. Bukod pa riyan, ilang daang kalahok pa ang nasugatan, halos hindi na makayanan ang kanilang mga sarili. Swoosh! Ilang daang kalahok pa ang bumagsak sa lupa na parang mga dumplings na nahuhulog sa isang palayok ng kumukulong tubig nang tumindi ang presyon sa ikaapat na pagkakataon. Marami sa mga bumagsak sa lupa at natanggal ay mapait na lamang ang napapangiti. Natanggal na ako. Akala ko makakalusot ako sa unang round kahit papaano. Hindi ko inaasahan na matatanggal ako ng ganito kaga. Hindi ko pinag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Hindi ko nilaban ang pressure ng buong lakas dahil naisip kong dapat kong itabi ang aking enerhiya para sa oras na mas lumakas pa ang pressure. Sa pang-apat na pagkakataon, tumindi ang pressure at mahigit 500 kalahok ang natalo. Ang bilis at husay ng mga kalahok sa elimination. Halos kasing lakas ako ng isang may titulong Celestial Emperor, ngunit napakadali kong natalo. Sa puntong ito, sa mga kalahok na nasa ere pa rin, kalahati sa kanila ay halos hindi na nakakapit. Malinaw na nasa bingit na sila ng kamatayan. Para naman sa iba, tila kaya nang tiisin ang pressure sa kabila ng kanilang maputlang mga mukha. Isa sa mga Heavenly Emperor na nagmamasid sa pagsubok ay nagsabi, sa tingin ko ay matatapos ang unang round pagkatapos palakasin ni Vice Temple Master Shu ang pressure sa ikalimang pagkakataon. Base sa nakikita ko, sumasang-ayon ako, tumango ang isa pang Heavenly Emperor. Pagkasabi niya ng mga salitang ito, pinatindi ni Zukai ang pressure sa ikalimang pagkakataon. Ang ekspresyon ng ilang kalahok na may lakas na maihahambing sa isang tinaguriang Celestial Emperor ay agad na naging seryoso. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang manginig sa ilalim ng matinding presyon. Natural lang, mayroon ding mga nanatiling hindi naapektuhan tulad nina Alvin, Lizardo, Jude, at Sydney. Gayon din, si Declan, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft at ang ikatlong tunay na disipulo ng langit, ay hindi naapektuhan ng pressure. Sa kabaligtaran, si Titus Dong, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft, ang pang-apat na tunay na disipulo ng langit na nasa tabi ni Declan, ay nagpakita ng tensyonadong ekspresyon sa kanyang mukha. Tila nagsisimula ng makaapekto sa kanya ang pressure. Junior brother, mukhang mas malakas sa iyo si Alvin ng Solitary Destructive Heaven, sabi ni Declan matapos niyang sulyapan si Alvin. Dahil sa kanyang paningin, madali para sa kanya na makita na hindi man lang naapektuhan si Alvin ng pressure. Instinctive na lumingon si Titus Dong upang tingnan si Alvin nang marinig ang mga salita ni Declan. Tulad ng sinabi ni Declan, mukhang walang pakialam si Alvin habang tinitiis niya ang pressure. Bagamat nag-aalangan siyang aminin ito, alam niyang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya matapos masaksihan ang kahinahunan ni Alvin. Gayunpaman, hindi niya ito aaminin ng malakas. Kaya, sinabi niya, ikatlong senior brother, hindi mo masasabi yan ang sigurado. Marahil, malakas lang ang depensa niya o may pinagkadalubhasaan siyang teknik na makakatulong sa kanya na makayanan ang pressure. Umiling lamang si Declan bilang tugon at hindi na nagsalita pa. Kilalang kilala niya ang kanyang nakababatang kapatid kaya alam niyang itinatanggi lamang ito ng kanyang nakababatang kapatid sa panlabas na anyo. Sa oras na ito, hindi tulad ng mga kalahok na may lakas na maihahambing sa mga tinaguriang Celestial Emperor na hindi naapektuhan o naapektuhan, ngunit kaya pa rin kumapit, ang mga may lakas na mas mahina kaysa sa isang tinaguriang Celestial Emperor ay nasa bingit ng pagbagsak. Di nagtagal, ilang daang kalahok ang samuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Sa mga nagpumiglas, ilan lamang ang nagpumilit. Sa kasamaang palad, hindi sila nagtagal at nahulog din sila sa lupa na parang mga skydiver. Sa sandaling ito, si John Rick, na nasa likuran ni Alvin, ay nagsabi kay Troy ng may maputlang mukha, at pinapalakas ang loob niya, Troy, hindi ko na kaya pang magtiis. Sigurado akong kaya mo yan. Sa tatlong miyembro ng Solitary Destructive Heaven, si Chanyo na ang lakas ay maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor ang pinakamalakas. Kahit na tumindi ang pressure sa ikalimang pagkakataon, medyo namumula pa rin ang mukha niya. Si Troy, na nakapalibot kay Chanyo, ay nanginig ng malakas, na para bang matutamba.
Gayunpaman, tila nakakuha siya ng kaunting lakas para kumapit ng kaunti pa matapos makinig sa mga salita ng paghihikayat ni John Rick. Troy, maghintay ka lang ng kaunti pa. Makakapasa ka sa unang round basta't maghihintay ka pa ng kaunti, sabi ni Tian Yas matapos niyang tumingin sa paligid at matuklasan na mahigit 1,000 lang ang natitirang kalahok, kailangan mo na lang maghintay na wala pang 100 katao ang matanggal bago ka makaabante sa ikalawang round. Matapos makinig sa mga salita ni Chanyo, huminga ng malalim si Troy at patuloy na tiniis ang pressure. Sa sandaling ito, tila nabuksan na niya ang kanyang nakatagong potensyal. Swoosh! Isang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang dalawang lalim mula sa batas ng tubig ay nagsimulang magsanib at kumalat. Ang pinagsanib na kalaliman ay tila nakatulong ng malaki kay Troy. Tumigil siya sa panginginig at unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Kasunod nito, isang determinadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Siya, nakalusot ba siya? Gulat na tumingin si Chanyo kay Troy. Napansin din ni Alvin, na nasa harap ng dalawa, ang tagumpay ni Troy. Tila kasing lakas na siya ngayon ng isang ordinaryong tinaguriang Celestial Emperor. Bukod kay Troy, isa pang binata ang nakalusot sa ganitong sitwasyon. Hindi na kailangang sabihin pa, nakuha ng dalawa ang atensyon ng maraming tao. Talaga bang nagkaroon sila ng malaking tagumpay sa ilalim ng ganitong mga sitwasyon? Hindi ako makapaniwala na nagawang makawala ng dalawang maliliit na iyon sa ilalim ng matinding presyon. Samantala, si Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor, na nakatayo sa likuran ni Berting ay ngumiti nang makita ang tagumpay ni Troy. Tutal, kaibigan niya ang lolo ni Troy. Nakangiting sinabi ni Finian, ang emperador ng langit ng sinaunang langit, kapatid na Flair, ang babaeng ito na kumakawan sa iyong palasyo sa langit ay talagang may talento. Bihira para sa isang tao na makalusot sa ilalim ng ganitong mga pangyayari. Tumanggaw si Berting bilang pagsang-ayon. Makikita rin sa mga mata nito ang bahid ng pagkagulat. Matapos ang mga tagumpay ni na Troy at ng binata, nakaramdam sila ng pressure na nagiging mas matitiis. Matapos makahinga ng maluwag, sinimulan nilang obserbahan ang mga natitirang kalahok. Pinanood nila ang mga kalahok na patuloy na nahuhulog ng paisa-isa. Maya-maya pa, isang bulalas ang umalangaw-ngaw sa hangin, sa wakas ay nalagpasan ko na. Isa pang binata ang nagawa ring makalusot sa ilalim ng matinding presyon. Nang matanggal na ang 1,000 kalahok, binawi ni Zokay ang kanyang lakas at sinabing, binabati kita. Nakapasa kayong lahat sa unang round. Yaong mga walang lakas na maihahambing sa mga tinaguriang Celestial Emperor ngunit kahit papaano ay nakapasa sa unang round ay nakahinga ng maluwag bago lumitaw ang masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. 3,459. Sa katunayan, ang mga may lakas na maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor ay handa na sa pag-iisip na matanggal. Sumali lamang sila upang makakuha ng karanasan at upang makilala rin ang iba pang mga batang henyo. Ang ilan ay lumahok din sa pag-asang ang mga pagsubok ay makakatulong sa kanila na pasiglahin at tulungan silang makalusot. Ang isang tagumpay ay sapat na gantimpala para sa kanila kahit na hindi sila makakuha ng ranggo sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Ang mga tanggal ay inggit na tumingin kay Troy at sa dalawang binata na nagkaroon ng tagumpay at ngayon ay may taglay na lakas ng isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Akala ko makakalusot ako rito. Sa huli, nabigo pa rin ako. Ako rin. Malapit na akong makalagpas, pero hindi ko na kayang kumapit pa. Napakaswerte talaga ng tatlong iyon na makalusot sa ganitong kritikal na sandali. Ngayon ay kasing lakas na sila ng isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Marahil, kung hindi dahil sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, mahihirapan silang magkaroon ng isa pang tagumpay bago umabot sa 1,000 taong gulang. Natural lamang na may kaunting bilang ng mga kalahok na naiinggit at walang pakialam. Paano kung nagkaroon sila ng tagumpay? Kahit na makapasa sila sa unang round, hindi pa rin nila makakapasa sa ikalawang round. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-abalang tumugon sa mga komentaryo nito. Tutal, kung bibigyan ng pagpipilian, gusto rin nilang magkaroon ng isang tagumpay.
Sa oras na ito, muling sinabi ni Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, natapos na ang unang round ng Devata Realms, Battle of Geniuses. Ang mga kalahok na nakapasa sa unang round ay may 2 oras para magpahinga bago magsimula ang ikalawang round. Sa sandaling mawala ang boses ni Zukay, bumaba sa lupa ang mga kalahok at bumalik sa kani-kanilang mga upuan. Ang mga natanggal ay hindi hiwalay sa mga nakapasa sa unang round. Dahil sa dami ng mga powerhouse sa paligid, walang maglalakas loob na mandaya. Ang mga gumawa ng ganoong bagay ay naghahanap lamang ng kamatayan. Tutal, napakaraming powerhouse sa paligid. Madali para sa kanila na piliin ang mga mandaya. Noong nakaraan, may mga kalahok na nagtangkang mandaya noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Ang mga nandaya ay lahat pinatay ng walang sinumang exception. Kahit ang mga tunay na disipulo ng mga henyo sa langit ay hindi nakaligtas. Ang pandaya ay isang hamon sa karangalan ng Title Temple, kung tutusin. Bukod pa riyan, itatala ng mga Temple Master o mga kinatawan ng mga sangay ng Title Temple ang mga pangalan ng lahat ng kalahok mula sa kani-kanilang Devata Realms, kumakatawan man sila sa Title Temple o sa isang palasyo sa langit, sa tuwing makapasa sila sa isang pagsusulit. Sa oras na ito, ang Vice Temple Master ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven, na nagtatala ng mga pangalan ng mga kalahok na makakarating sa susunod na round, ay nakangiting nagsabi, bukod pa rito, ang 4 mula sa Heavenly Palace, ang ating Title Temple, ay nagdala ng 19 na kalahok dito. Sa 23 kalahok mula sa Solitary Destructive Heaven, 13 ang nakapasa sa unang round. Ang bilang na ito ay lubos na mabuti. Tumango ang Temple Master ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven bilang pagsang-ayon. Tama ka. Napakarami ng bilang. Sa mga nakarating sa susunod na round, higit akong nagulat na ang tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting ay nakapasa sa pagsusulit dahil sa kanyang edad. Bukod dito, kahit na tumindi ang pressure sa ikalimang pagkakataon, malinaw na hindi siya naapektuhan. Hindi ito posible para sa isang taong may lakas lamang ng isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Nang marinig ang mga salitang ito, ang ekspresyon ng Vice Temple Master ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven ay naging seryoso. Ang tanging tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting ay may lakas na maihahambing sa isang 2-star God of War kahit papaano. Tunay siyang may talento. Mahigit 600 taon pa lamang ang nakalilipas, ngunit mayroon na siyang lakas na maihahambing sa isang 2-star God of War o mas malakas pa, sabi ng Temple Master ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven. Nang lumipat ang kanyang tingin sa binata na nakatayo sa tabi ni Alvin, nagpatuloy siya sa pagsasabing, ang binata na katabi ni Alvin ay si Lizardo. Siya ay mula sa Jade Emperor Heaven ay tinatawag na Lizardo. Halos kaedad niya si Alvin, at ang kanyang lakas ay dapat ding maging kasing lakas ng isang 2-star God of War kahit papaano. Ang dalawang binatang ito ang dapat na may pinakamalaking potensyal at pinakamataas na likas na talento sa mga kalahok sa labanan ng mga henyo sa Devata Realms ngayong pagkakataon. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Nabawi ng mga batang henyo ang ilan sa kanilang mga enerhiya. Tutal, hindi naman sila nasangkot sa matinding labanan kanina at ginamit lamang nila ang kanilang celestial origin energies para mapaglabanan ang pressure. Karamihan sa kanila ay makakabawi ng lubusan sa loob ng 1 oras. Sapat na ang 2 oras. Sa katunayan, marami sa kanila ang nagsimulang mag-usap pagkatapos ng 1 oras. Sa oras na ito, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Zukay sa lugar. Ang mga nakapasa sa unang round, mangyaring pumasok sa ring. Hindi nag-aksaya ng oras ang 1,000 batang henyo at sinunod ang sinabi sa kanila at lumipad papunta sa sentro ng lugar. Nang matipon ng 1,000 batang henyo, itinaas ni Zukay ang kanyang kamay at nagpadala ng isang bola ng enerhiya sa lupa. Kasunod nito, isang haligi ng liwanag ang sumilay sa hangin bago ito bumuo ng isang panangga sa paligid ng ring na nagpapanatili sa mga kalahok sa loob ng ring. Dahil medyo maluwag ang battle ring, hindi ito siksikan kahit na may 1,000 katao na nagtipon sa loob. Kasunod nito, nagpatuloy si Zukay sa pagsasabing, naniniwala akong karamihan sa inyo ay may alam sa mga detalye ng ikalawang round. Gayunpaman, ipapaliwanag ko ang ikalawang round sa mga maaaring hindi nakakaalam.
Para sa ikalawang round, ang 1,000 kalahok ay makikipaglaban sa isang battle royale. Ang 300 kalahok na mananatiling nakatayo sa dulo ay uusad sa ikatlong round. Lahat kayo ay bibigyan ng Jade Token. Kung magpasya kayong sumuko, maaari ninyong durugan ang Jade Token, at ilalabas kayo nito sa battle ring. Pagkatapos magsalita ni Zukay, sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, ipinamahagi niya ang mga Jade Token sa lahat ng kalahok. Ang Jade Token ay parang isang Nagel iligtas buhay na token. Bagamat ang labanan ay hindi isang laban hanggang kamatayan, maaaring mangyari ang mga aksidente. Kapag nadurodge mo na ang iyong Jade Token, maituturing ka ng eliminate. Bukod pa riyan, ang pag-iwan sa Light Shield, kusang loob man o hindi, ay magiging dahilan din ng iyong pagkalipol. Agad na sinuri ng lahat ng kalahok, kasama na si Alvin, ang kanilang paligid, sinusuri ang laki ng singsing para matiyak na hindi sila aksidenteng makakalabas sa sakop ng Light Shield. Dahil dito, maraming tao ang nagreklamo tungkol sa laki ng battle ring. Medyo maliit lang ang espasyo. Hindi ba't masyadong mahigpit para sa 1,000 sa amin na lumaban sa napakaliit na espasyo? Gayunpaman, walang silbi ang mga reklamo at walang binago. Mayroon kayong 15 minuto bago magsimula ang labanan. Muling sabi ni Zukay, habang pinapabalik ang katinoan ng mga kalahok, sasabihin ko sa inyo kapag natapos na ang 15 minuto. Kasunod nito, maraming mga batang henyo ang agad kumilos. Marami sa kanila ang naghanap ng mga makakasama. Ang ilan ay nakisama sa mga kaibigan habang ang ilan ay nakisama sa mga estranghero. Kahit ano paman, kailangan kong makapunta sa ikatlong round. Wala akong pakialam kung matanggal ako sa ikatlong round, pero hindi ako matanggal sa ikalawang round. Isang binata na nakasuot ng magagandang roba ang nagsabi, gusto kong makipagtulungan sa mga may lakas ng isang may titulong Celestial Emperor para malagpasan ko ang round na ito. Kahit na matanggal ako sa ikatlong round, maipagmamalaki ko pa rin ang pagpasa sa ikalawang round. Totoo ngang malaki ang pagkakaiba ng pagkatanggal sa ikalawang round at pagkatanggal sa ikatlong round. Maraming kalahok ang nagbahagi ng parehong mga saloobin. Karamihan sa makalahok na ito ay naghanap ng mga taong makakasama upang mapataas ang pagkakataong makaabante sa ikatlong round. Kasabay nito, medyo nalito si Alvin. Wala ni isang taong lumapit sa kanya para makipagtulungan. Kahit si Titus Dong, ang pang-apat na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, na natalo sa kanya, ay nilapitan ng maraming tao para makipagtulungan. Pumayag man siya o hindi, hindi ba dapat may mga taong humihiling na makipagtulungan sa kanya? Natural lang, may ilang mga taong lumalapit lamang kay Titus Dong dahil sa kanyang ikatlong senior brother na si Declan, dahil sisiguraduhin ng kanyang ikatlong senior brother na makakarating ito sa ikatlong round. Alvin, tila iniisip ng karamihan na wala tayong pagkakataong makakapasok sa ikatlong round. Umiling si Jude at ngumiti ng mapait. Sa puntong ito, malinaw na walang gustong makipagtulungan sa kanila. Marahil, naisip nila na ang pakikipagtulungan kay Alvin at mga kaibigan ay makakaakit ng panganib. Sa huli, may lumapit nga sa kanilang tatlo, ngunit ang taong iyon ay gusto lamang makipagtulungan kay Jude. Dahil dala niya ang Windprop Heaven's Title Temple, alam niya ang lakas ni Jude. Gayunpaman, tinanggihan ni Jude ang kanyang kahilingan. Pagkatapos noon, wala nang ibang lumapit kina Alvin at sa iba pa. Pagkalipas ng 15 minuto, dumagundong ng malakas ang boses ni Zukay. Nagsisimula na ang ikalawang round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. 3,460. Nagsisimula na ngayon ang ikalawang yugo ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Bago inanunsyo ni Zukay ang pagsisimula ng ikalawang round, karamihan sa mga batang henyo sa ring ay tensyonado habang maingat na nakatingin sa kanilang mga kalaban na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ilan sa mga tao tulad ni Alvin at karamihan sa mga tao sa kanyang grupo ay nanatiling walang pakialam. Tanging sina Chanyo at Troy na nasa grupo ni Alvin ang bahagyang natin sayon. Sina Alvin, Lizardo, Jude, at maging si Sydney ay nanatiling kalmado. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang boses ni Zukay, agad na sumiklab ang kaguluhan. Agad na kumalat ang iba't ibang enerhiya sa battle ring. Dahil dito, nagsimula na ang Battle Royale.
Nakatayo ang grupo ni Alvin sa isang sulok ng battle ring. Hindi sila gumalaw at pinagmasdan ang mga labanan sa kanilang paligid na parang nasa itaas sila ng mga labanan. Hindi nagtagal at naging marahas ang mga laban. Marami na ang nagdurog ng kanilang Jade Token para makatakas sa mga pag-ataking nagbabanta sa buhay. Sa loob lamang ng maikling panahon, hindi bababa sa 20 kalahok ang sumuko. Paulit-ulit ding maririnig ang mga malungkot na sigaw mula sa mga hindi nakapagdurog ng kanilang mga Jade Token sa tamang oras. Marahil, dahil sa kanilang pagpupersage na makaabante sa susunod na round, mabagal silang magdurog ng kanilang mga Jade Token kaya sila napatay. Sa loob ng ilang panahon, isa lamang ang namatay sa ikalawang round. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang tumaas ang bilang ng mga namatay. Nagsilbi itong babala sa iba kaya karamihan sa mga tao ay dinudurog ang kanilang mga Jade Token para sumuko sa halip na sumugal. Sa sandaling ito, si Chanyu, na nakatayo sa likuran ni Alvin, ay maingat na tumingin sa unahan, bahagyang pakanan, bago bigla niyang sinabi, may papunta sa direksyon natin. Bagamat hindi formal na humiling sina Chanyu at Troy na makipagtulungan kay Alvin, hindi nagsalita si Alvin nang sundan siya ng dalawa. Nang makita ito, pareho silang nakahinga ng maluwag at determinated's dang mulong sa koponan. Kaya naman, mabilis na binalaan ni Chanyu ang iba nang makita niyang may papalapit sa kanila. Nang tumangala si Alvin at ang iba pa, nakita nila ang isang grupo ng 7 kalahok na papalapit sa kanila. Ang pinuno ng grupo ang unang nakapatay ng isang tao sa battle ring. Base sa kanyang pagganap, ang kanyang lakas ay dapat na maihahambing kahit papaano sa isang 2-star God of War. Siya ay isang binata na may katamtamang anyo at katamtamang pangangatawan. Kumislap ang mga kidlat sa paligid niya na nagmumukha siyang Diyos ng kulog. Mabangis din ang kanyang aura na may kakayahang magdulot ng takot sa puso ng mas mahihinang kalaban. Iyan lang ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, kung maaalis ko siya, maipagmamalaki ko ito habang buhay. Sabi ng pinuno ng grupo ng 7. Malinaw na balak niyang paksain si Alvin. Para naman sa natitirang 6 na tao, lahat sila ay may taglay na lakas na maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Sa 6, 2 sa kanila ang tila medyo malakas. Hindi ka lang tunay na disipulo ng isang emperador sa langit, pero narinig kong taglay mo ang lakas ng isang malakas na emperador sa langit kahit na mahigit 600 taong gulang ka pa lang. Pakipakita mo naman sa akin, Weston, kung gaano ka kalakas. Ang binata, na nagngangalang Weston, ay nagdala ng isang napakalaking martilyo na kumikislap ng kidlat. Walang ibang sinabi, ibinaba niya ang martilyo kay Alvin at sa iba pa. Tila nagbago ang kulay ng langit nang bumagsak ang martilyo na may napakalaking mapanirang puwersa. Samantala, nang makita ni Alvin ang lalim ng katawan ni Weston na kumikislap ng maliwanag, masasabi niyang si Weston ay may lakas na maihahambing sa isang nangungunang 2-star God of War. Napagpasyahan din niya na si Weston ang dapat na pinakamalakas sa grupo. Narinig ni Alvin ang mga sinabi ni Weston kanina kaya alam niyang sinasadya siyang targetin ni Weston para gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip niya ang sarili, kailan pa ako, si Alvin, naging madaling target sa paningin ng mga tao. Habang papalapit si Weston, isang malamig na ungol ang umalingaw-ngaw sa hangin. Si Jude, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay napangisi. Kasabay nito, lumitaw ang isang kopya niya na may mga matang mapula-pula mula sa batas ng kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang kopya, sumulpot ito patungo kay Weston na parang isang guhit ng pulang ilaw. Hanap mo ang kamatayan. Ngumiti si Weston nang may pangungutya. Si Alvin ang kanyang target. Walang awang papatayin at wawasakin niya ang lahat ng taong humaharang sa kanyang daan. Paano kung mayroon kang clone mula sa batas ng kamatayan? Dudurugin ko ito gamit ang aking martilyo. Patuloy na bumagsak ang martilyo ni Weston na parang bulalakaw. Kumislap ang mga kidlat habang papalapit ang martilyo sa target nito bago nito tinamaan ang clone ni Jude na parang dumaranas ito ng isang makalangit na kapigatian. Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin nang papatama na ang martilyo sa clone ni Jude.
Kasabay nito, biglang tumaas ng mabilis ang enerhiya ng clone ni Jude. Doble ang bilis nito, at madali nitong naiwasan ang martilyo. Gumalaw ito ng may liksi ng isang unggoy habang inaabot at hinawakan ang leeg ni Weston sa isang kisap mata lamang. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Weston nang maramdaman niya ang kamay na pumihil sa kanyang lalamunan. Nagpumiglas siya at sumigaw, "Hindi!" Nang malapit ng durugan ni Weston ang kanyang Jade Token, gamit ang isang kamay na mahigpit na nakahawak sa leeg ni Weston, inabot ng clone ang kabilang kamay nito at idiniin ang balikat ni Weston. Sa isang iglap, inihiwalay nito ang ulo ni Weston mula sa katawan nito gamit ang mga kamay nito. Nagkalat ang dugo kahit saan, na lumikha ng isang nakakatakot na tanawin. Sa sandaling ito, ang mga naglalaban sa malapit ay sandaling natigilan, maingat na nakatingin kay Jude. Pasensya na po. Aalis na po kami agad. Ang anim na kalahok na sumama kay Weston ay may takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang pinapanood nila ang pinakamalakas na tao sa kanilang grupo na nahati sa dalawa. Dali-dali silang humingi ng tawad at sinubukang tumakbo palayo. Hindi pinansin ni Jude ang kanilang mga sinabi. Patuloy na gumalaw ang kanyang clone, at sa isang iglap, sinaksak nito ang dalawa pang tao. Nagkalat ang dugo sa lahat ng dako habang lumilipad sa ere ang mga puto na paa. Ang natitirang apat na kalahok ay sinakop ng takot habang pinapanood nila ang madugong eksena. Hindi na sila nang ahas na mag-atubili at agad na dinurog ang kanilang mga Jade Token kahit na pakiramdam nila ay hindi sila sumusuko. Paanong hindi sila makakaramdam ng kawalan ng pagsuko? Mayroon silang lakas na maihahambing sa mga tinaguriang Celestial Emperor, ngunit, maaari lamang silang tumakas ng nakatali ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Gayunpaman, ang natitirang takot na naramdaman nila nang makita nilang pinaghihiwa-hiwalay ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay nagpahina sa kanilang sama ng loob at kawalan ng pagsang-ayon. Kung madali lang sana silang napunit, kung tutuusin. Matapos silang mailabas sa battle ring, tiningnan nila ang nakaabong si Jude na nakatayo sa tabi ni Alvin ng may pag-iingat. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang kaibigan ni Alvin. Base sa performance niya sa ngayon, masasabi kong kasing lakas siya ng isang nangungunang 3-star God of War. Sa katunayan, malaki ang posibilidad na maihahambing siya sa isang 4-star God of War. Hanggang ngayon, ang mga atake ni Jude ay maituturing na pinaka-nakakatakot at pinakamarahas sa lahat ng kalahok. Kahit na may mga mas malakas pa sa kanya, ang kanilang mga atake ay hindi naman ganoon kadugo at karahasan, at hindi sila agad papatayin kapag umatake na sila. Tila hindi siya nakikipagkompetensya. Tila mas pinapatay niya ang kanyang mga kalaban. Wow! Ang lakas niya! Pareho ang naisip ni Chanyo at Troy, na nakatayo sa likuran ni Jude. Nanlamig sila habang pinapanood siyang patayin ang tatlong batang henyo, na ang lakas ay kapareho ng sa kanila, sa isang galaw lang. Nang ibalik nila ang kanilang mga mata sa kanya, napuno ng pag-iingat ang kanilang mga mata. Hindi nila maiwasang mapaisip, sino ang kaibigan ni Alvin. Kailangan niyang maging kasing lakas ng isang nangungunang 3-star God of War, kung hindi man isang 4-star God of War. Hindi siya kayang tapatan ng ordinaryong 3-star Gods of War. Bukod kina Alvin, Lizardo, at sa mga kalahok mula sa Windprop Heaven's Title Temple na nakakaalam ng lakas ni Jude, ang iba ay nagulat at nag-alala kay Jude. Sino siya? Sa palagay ko ay hindi ko pa siya naririnig noon. Ang kanyang kahusayan sa batas ng kamatayan ay walang kapintasan. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng kamatayan ay pambihira, at siya ay determinado. Hindi naman masama kung siya ay isang 3 o 4-star God of War lamang. Magiging abala kung siya ay isang 5-star God of War. Maraming tao ang nag-isip na si Jude ay uhaw sa dugo at malupit. Hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kalaban bago niya sila pinatay. Natural lang, sa ganitong kompetisyon, sarili lang ng tao ang kaya niyang isakripisyo para sa sarili niyang kamatayan. May mga patakaran na, at pwedeng umalis ang isang tao dala ang Jade Token anumang oras. Kung magpupumilit ang isang tao at tatangjing durugan ang Jade Token ng isang tao, walang maaawa sa sarili niyang pagkamatay. Samantala, ang mga emperador ng langit sa mga lumulutang na isla ay sumulyap lamang kay Jude ng ilang sandali.
Batay sa kasalukuyang lakas na ipinapakita niya, hindi pa rin siya karapat-dapat sa kanilang atensyon. Marami ring mga emperador ng langit ang hindi nagustuhan ang kalupitan ni Jude. Sa kasalukuyan, ang kabuoang bilang ng mga namatay o sumuko ay umabot sa mahigit 200 katao. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring mahigit 700 kalahok sa ring. Nagpatuloy ang mga labanan sa loob ng ring. Gayunpaman, simula nang ipakita ni Jude ang kanyang lakas, wala nang ibang nang-ahas na hominin si Alvin at ang iba pa. Naglaban at nagpatayan sila ngunit itinuring ang grupo ni Alvin na parang wala sila. Sa oras na ito, ang tunog ng pagkapunit ng laman ay umalingaw-ngaw sa hangin. May isa pang kinatatakutan ng karamihan habang pinapanood nila ang isang binata na nakasuot ng damit na may bahid ng dugo na pumapatay ng walang pinipili gamit ang kanyang sable. Katamtaman ng pangangatawan ng binata, at ang kanyang ekspresyon ay may halong lamig at determinasyon. Ang kanyang mga titig ay matalas at mabangis habang lumalaban. Kung titingnang mabuti, makikita ng isa na ang kanyang damit na may bahid ng dugo ay dating maitim na kulay abo. Hindi naiwasan ng binata ang dugong natalsikan kahit saan nang patayin niya ang kanyang mga kalaban. Para bang ang dugong nagpapula sa kanyang damit ay isang tanda ng karangalan. 3,461. Nabigla ang iba pang mga batang henyo sa malamig at brutal na pagganap ni Jude at ng binata na naliligo sa dugo. Hindi sila nag-atubiling durugan ang kanilang Jade Token sa sandaling makaramdam sila ng kahit kaunting panganib. Bagamat ang pagdurog sa Jade Token ay nangangahulugan na sila ay maaalis sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagpapanatili ng kanilang buhay. Kahit na maging sikat sila kung magtatagumpay sila sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, mawawalan ng saysay ang lahat kung mawawalan sila ng buhay. Bukod dito, dahil karamihan sa kanila ay mga mahuhusay na individual, kahit na hindi sila magtatagumpay sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, magagawa pa rin nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa iba't ibang paraan. Hindi ko na kaya ito. Aalis na ako. Masyadong delikado rito. Magpapakatatag muna ako at babalik sa ikatlong round. 3 laban sa 1. Nakakahiya. Aalis muna ako. Kapag may isa sa inyo na makakapasok sa susunod na round, hahamunin ko kayo sa isang duelo at papatayin ko kayo. Isa-isa, dinurog ng mga batang henyo ang kanilang mga Jade Token at nilisan ang battle ring nang makita nila ang isa pang grupo na inatake. Dahil napakaraming kalahok, natural na matatagalan bago matanggal ang itinakdang bilang ng mga kalahok. Gayunpaman, matapos kumilos sina Jude at ang binata na naliligo sa dugo, tila nagdulot ito ng sunod-sunod na reaksyon. Sa huli, natapos ang ikalawang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses sa loob ng wala pang 2 oras kung saan 300 katao ang nakaabante sa susunod na round. Sa 300 batang henyo, mahigit 70% sa kanila ay maihahambing sa mga tinaguriang Celestial Emperor. Karamihan sa kanila ay may lakas na maihahambing kahit papaano sa isang 2-star God of War. Sa kabilang banda, mayroong maliit na bilang ng mga kalahok sa 300 na nakarating lamang sa ikatlong round sa pamamagitan ng panunuhol sa mas malalakas na kalahok upang tulungan sila. Bagamat hindi gaanong malakas ang iilang taong ito, nagmula sila sa mga sikat at mayayamang angkan. Kaya naman, marami silang pambihirang kayamanan na nakatokso sa ibang mga kalahok na tulungan sila. Gayunpaman, alam nilang hindi maiiwasan na matanggal sila sa ikatlong round. Sa oras na ito, si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay gumawa ng isa pang anunsyo. Natapos na ang ikalawang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Magsisimula ang ikatlong round pagkalipas ng 1 buwan. Ilalabas ng Title Temple ang mga pangalan ng mga kalahok na nakarating sa ikatlong round sa loob ng 3 araw. Samantala, ang mga natanggal sa ikalawang round ay maaaring magdesisyon kung gusto nilang homanin ang 300 kalahok na nakapasa sa ikalawang round. Gamitin ang oras na ito upang pag-aralan ang iyong kalaban. Mayroon kang 3 pagkakataon upang homanin ang iyong mga kalaban. Ang 700 kataong natalo sa ikalawang round ay bibigyan ng pagkakataong makaabante sa ikatlong round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses kung matatalo nila ang sinuman sa 300 kalahok na nakapasa sa ikalawang round. 1 buwan. Bahagyang nagulat si Lizardo.
Hindi ko inaasahan na ang ikatlong round ay magaganap pagkatapos lamang ng isang buwan. Umiling si Alvin at sinabing, sa palagay ko, ang isang buwang ito ay para sa kapakanan ng 700 kalahok na natanggal ngayon. Ito ay para mapag-aralan nila ang mga kalahok na gusto nilang hamanin. Sa oras na ito, nilapitan nina Chanyo at Troy si Alvin upang magpasalamat. Salamat, Alvin. Alam ng dalawa na hindi sa makakarating sa ikatlong round kung hindi dahil kay Alvin. Gayunpaman, sa halip na maging masaya, nakaramdam sila ng pressure matapos makapasa sa ikalawang round. Ito ay dahil alam nilang maraming tao ang haamon sa kanila sa isang tunggalian pagkatapos ng isang buwan. Tumanggo si Alvin. May isang buwan pa. Dapat ninyong ihanda ang inyong sarili sa pagtanggap sa mga hamong darating sa inyo. Napangiti ng mapait ang dalawa nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Matapos matanggal ang harang mula sa battle ring, nilisan ng mga kalahok ang lugar at nagmadaling bumalik sa kani-kanilang mga bahay na gawa sa kahoy para magsaka, ayaw mag-aksaya kahit isang minuto. Samantala, nang paalis na si Alvin kasama sina Lizard at Jude, ang kanyang Panginoon na si Berting ay nagpadala sa kanya ng isang voice transmission. Little Alvin, sandali lang. May matandang kaibigan ako na gustong makipagkita sa iyo. Dahil doon, nagpaalam si Alvin kina Lizard at Jude bago siya umalis upang salubungin si Berting na kasama ni Finian, ang emperador ng langit. Master. Senior Uncle Ding, bati ni Alvin kina Berting at Finian pagkarating niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Quinten, ang skeletal dragon celestial emperor, na nakatayo sa likuran ni Finian at binati rin si Quinten. Senior Quinten. Magkikita tayong muli, sabi ni Quinten nang nakangiti. Junior Nephew Darfield, ang kaibigan mo ay napakalupit at napakadeterminado kaya hindi kita napanood magtanghal. Mukhang kailangan ko pang maghintay hanggang sa ikatlong round para mapanood kang magtanghal, nakangiting sabi ni Finian. Ang ikatlong round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses na magsisimula pagkatapos ng isang buwan ay nagbigay sa 700 kalahok na natanggal ngayon ng pagkakataong tabyusan ang kanilang mga sarili. Bilang ang tanging tunay na disipulo ni Berting, ang maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, walang duda na si Alvin ay tatanggap ng maraming hamon. Bagamat may ilang kalahok na natatakot kay Alvin, marami rin ang nakaramdam na mas malakas sila kaysa sa kanya. Tutal, hanggang ngayon, ang lakas na ipinakita ni Alvin ay maihahambing lamang sa isang 2-star God of War. Gayunpaman, para sa isang taong wala pang 700 taong gulang na magkaroon ng lakas ng isang 2-star God of War ay kahanga-hanga. Maging si Finian ay nagulat dito. Tutal, ang mga kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War na mahigit 700 taong gulang ay hindi kasing lakas ni Alvin noong sila ay kasing edad niya. Marahil, tanging ang mga may lakas na maihahambing sa isang 6-star God of War bago umabot sa edad na 1,000 ang may lakas na tulad ni Alvin sa kanyang edad. Junior Nephew Darfield, inaabangan ko na ang iyong pagtatanghal sa loob ng isang buwan, sabi ni Finian. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Berting at umalis kasama si Quinten. Nakikita niyang gustong makausap ni Berting si Alvin ng pribado. Swoosh! Swoosh swoosh! Hindi nagtagal pagkaalis ni Finian at Quinten, tatlong figure ang biglang lumitaw sa harap ni Alvin. Isa sa kanila ay si Tyler na nasugatan ni Alvin dahil sa isang tama lang noon. Bagamat ito ang unang beses na nakilala niya ang dalawa pang tao, alam niya kung sino sila, si Jabari, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, at ang kanyang ikatlong tunay na disipulo, si Declan. Mas maliit ang tangkad at matipunong si Tyler kaysa kay Declan na katamtaman ng pangangatawan ng magkatabi sila. Gayunpaman, dahil sa pambihirang tindig ni Declan, hindi siya nagmukhang mahina ng katabi niya si Tyler. Si Jabari, ang emperador ng langit ng Pavilion Shaft Heaven, ay isang eleganteng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit ng dragon. Ang kanyang kutis ay parang jade, at mukhang matapang ang kanyang gwapo dahil sa kanyang mga kilay na parang espada. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Berting at bumantong hininga, Emperador ng Langit Feng, ang lakas ng iyong batas ng clone ng mundo ay lumakas. Dati, noong kumalat ang mga chismis tungkol sa pagkadyos ni Berting pagkabalik niya mula sa impyerno ng Ozere, binisita ni Jabari si Berting.
Bagamat hindi naglaban ang dalawa at nagpalitan lamang ng santukan, naramdaman ni Jabari kung gaano na siya kalayo sa pagkahuli kumpara kay Berting. Ang clone ni Berting lamang ay sapat na upang mapigilan siya. Noong nakaraan, pantay ang tugma niya kay Berting kahit na ginagamit ni Berting ang batas ng pagkawasak na kanyang pinag-iisipan. Batay dito, maiisip ng isa kung gaano kalakas ang banal na enerhiya ng mga Diyos. Emperador Jabari sa langit, masyado mo akong pinupuri. Ang ginawa ko lang ay natutong pagsamahin ang lalim ng ibang batas, sabi ni Berting habang umiiling at nakangiti. Pagkatapos, sinenyasan niya si Jabari na umupo. Sa pagkakataong ito, sina Declan at Tyler na sumunod kay Jabari ay sabay na yumuko at binati si Berting. Pagbati, Emperador Berting sa langit. Kasunod nito, binati rin ni Alvin si Jabari ng may pagyuko. Binabati ni Alvin si Heavenly Emperor Jabari. Mas kilala si Jabari bilang Emperador ng Langit na si Jabari sa halip na Emperador ng Langit na si Gongsun kahit na ang apelyido niya ay Gongsun. Sa katunayan, hindi alam ni Alvin ang katotohanan ito at sinundan lamang ang halimbawa ng kanyang Panginoon. Junior Nephew Darfield, kahanga-hanga ang iyong mga nagawa kung isasaalang-alang na ikaw ay mahigit 600 taong gulang lamang, mapayapang sabi ni Gongsun Xuanyun, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na maihahambing sa iyong Panginoon. Hindi niya hinintay ang sagot ni Alvin bago niya tinanong si Berting, ano sa palagay mo, Heavenly Emperor Feng? Tumawa si Berting at buong kumpiyansang sinabi, naniniwala akong ang mga nagawa niya ay hihigit pa sa akin. Bahagyang nabigla si Jabari sa mga sinabi ni Berting. Kung tutuusin, inaasahan niya ang isang mayanhing tugon mula kay Berting. Sino ang mag-aakala na may kumpiyansang sasabihin ni Berting na ang mga nagawa ng kanyang tunay na disipulo ay mas dakila kaysa sa kanya? Nang makabawi si Jabari sa kanyang katinoan, walang tono siyang sumigaw, Tyler. Masunaring humakbang paarap si Tyler. May bahid ng pag-aatubili na sumilay sa kanyang mga mata habang pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao at humihingi ng paumanhin, Junior Brother Darfield, humihingi ako ng paumanhin sa pagiging bastos ko sa iyo kanina. Natural lang na masasabi ni Alvin na hindi taos-puso ang paghingi ng tawad ni Tyler at humingi lamang ng tawad si Tyler dahil sa takot kay Jabari. Umiling siya at tumingin kay Tyler ng may kahulugan habang sinasabing, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Tutal, wala naman akong kahit isang galos mula sa ating pag-uusap noong araw na iyon. Ikaw. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Tyler nang marinig ang mga salita ni Alvin at makita ang bahagyang mapangutyang tingin ni Alvin. Nang biglang lumabas ang kanyang celestial origin energy sa kanyang katawan, bigla itong naglaho. Naalala niya ang pagganap ni Alvin noong unang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses na malinaw na nagpapahiwatig na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Hindi pinansin ni Alvin si Tyler na nag-aalab sa galit at itinoon ang kanyang atensyon kay Jabari. Sa katunayan, sa loob-loob niya ay nasasabik siyang makilala si Jabari. Tutal, ang taong nakaupo sa harap niya ay ang maalamat na figure mula sa mga sinaunang mito sa mundo na kilala bilang isa sa 3 monarka at 5 emperador. 3,462. Halos hindi maitago ni Alvin ang pananibik sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Jabari. Si Jabari, na nakakita sa pananibik ni Alvin, ay nagtanong ng may kuryosidad, Junior Nephew Darfield, nagkita na ba tayo dati? Nakita ni Jabari ang binata na nakasuot ng lila na nakatingin sa kanya na parang nagkita na sila dati. Gayunpaman, sigurado siyang hindi pa niya nakikita ang binata na nakasuot ng lila noon. Huminga ng malalim si Alvin bago niya sinabi, Emperador Jabari sa langit, parang kathang-isip ang sasabihin ko, pero iyon ang totoo. Bagamat ang kasalukuyan kong pisikal na katawan ay nagmula sa parehong makamundong kaharian ng aking Panginoon, ang aking kaluluwa ay mula sa planetang Yanhuang sa kaharian ng Yanhuang. Kaya naman, lumaki akong nakikinig sa mga kwento tungkol sa iyo. Hindi lamang si Jabari at ang kanyang 2 tunay na disipulo ang nagulat sa revelasyon na ito, kundi maging si Berting ay nagulat din. Totoo ito lalo na para kay Berting. Hindi niya inaasahan na ang kanyang tunay na disipulo ay magkakaroon ng ganitong nakaraan.
Bagamat hindi naman pangkaraniwan na ang isang kaluluwa mula sa isang makamundong kaharian ay maglakbay patungo sa ibang makamundong kaharian at angkinan ang katawan ng isang taong nasa bingit ng kamatayan, isa lamang itong tsismis na hindi pa nakumpirma. Hindi kailanman pinagdudahan ni Berting ang mga salita ng kanyang tunay na disipulo. Noong nasa planetang Yanhuang ka, kakaiba ka ba? Tanong ni Jabari. Bagamat nagulat siya, tila hindi siya nahirapang tanggapin ang mga sinabi ni Alvin. Pambihira. Sandali na pinag-isipan ni Alvin ang tanong ni Jabari. Naalala niya ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay sa mundo. Batay sa kanyang mga kakayahan at mga nagawa, hindi kalabisan na sabihing siya ay lubos na namumukod-tangi. Gayunpaman, tinanong niya, Emperador Jabari sa langit, ano ang ibig mong sabihin sa pambihira? Namumukod-tangi ka ba at namumukod-tangi sa karaniwan? Tanong ni Jabari. Hindi ko alam kung maituturing akong namumukod-tangi. Sabi ni Alvin bago niya ipaliwanag ang kanyang pinagmulan at ang panahon kung saan siya nagmula. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga nagawa at ang kanyang trabaho sa mundo bago siya namatay. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi magandang sabihin na pambihira ka. Wala kang kapantay. Buntong hininga ni Jabari, akala ko namatay ka na sa banal na lupain at ang kaluluwa mo ay naglakbay sa ibang mundo. Hindi ko inaasahan na makakapaglakbay pa pala ang kaluluwa mo kahit hindi ka namatay sa banal na lupain. Nangyayari lang ito kung ang isang tao ay itinuturing na walang kapantay. Hindi maintindihan ni Alvin ang mga salita ni Jabari. Nagtanong siya, Emperador Jabari sa langit, tila alam mo kung bakit naglakbay ang aking kaluluwa sa ibang makamundong kaharian pagkatapos ng aking kamatayan. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Jabari habang sinasabi niya, hindi ako 100% sigurado, pero malamang hindi naman kalayuan ang teorya ko. Mayroon kang 79 na heavenly veins, tama ba? Hindi lamang ang dalawang tunay na disipulo ni Jabari ang natigilan, kundi pati na rin si Berting. Instinctive na lumingon si Berting kay Alvin. Hindi niya alam na si Alvin ay nagtataglay ng 79 na heavenly veins hanggang ngayon. Paano mo nalaman ito? Gulat na tanong ni Alvin. Walang makakapagpatunay sa kanya gamit ang kanilang banal na kamalayan maliban na lang kung sila ay mga Diyos. Mayroon kayang Diyos na nag-imbestiga sa kanya kanina at nagpaalam kay Jabari tungkol sa kanyang 79 na heavenly veins? Hindi, tila hindi ito malamang. Tutal, nag-iwan ng marka ang kanyang Panginoon sa kanya. Bagamat hindi mapipigilan ng marka ang isang Diyos sa pag-imbestiga sa kanya, mapipigilan nito ang Diyos ng pansamantala, at maaalerto rin ang kanyang Panginoon. Masayang tumawa si Jabari. Pagkatapos, sinabi niya, Junior Nephew Darfield, maghintay ka muna sandali, iimbitahin ko muna ang dalawang matandang lalaki bago ko ipaliwanag kung paano ko nahulaan na mayroon kang 79 na heavenly veins matapos mong ibunyag na ang iyong kaluluwa ay naglakbay sa ibang mundo. Hindi nagtagal at lumitaw ang dalawang figure. Sila ay si Usolfred, ang Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven, at si Ares, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven. Kahit pamilyar na sila sa dalawa, ito ang unang beses na nagkita sila ni Alvin. Matapos magpalitan ng pagbati ang lahat sa dalawang bagong dating, sumigaw si Jabari, Solfred, Shama. Kilala rin si Ares bilang Shama. Bago umakyat si Jabari sa Devata Realm, tinawag din niya si Ares bilang Shama. Marahil, tanging ang mga taga-planet Yanhuang lamang ang nakakaalam na ang buong pangalan ni Ares ay Shama. Lumingon si Jabari kay Alvin at nagpatuloy sa pagsasabing, sa palagay ko ang tanging tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Flare ay ang Yanhuang entity mula sa ating planetang Yanhuang. Nalito sina Alvin, Berting, at ang dalawang tunay na disipulo ni Jabari sa mga salitang ito. Sa kabilang banda, sina Solfred at Ares ay tila hindi nalilito. Sa halip, may bahid ng pagkagulat ang makikita sa kanilang mga mata habang inililipat nila ang kanilang tingin kay Alvin. Kanina, nang magpadala si Jabari ng mensahe sa kanila, sinabi lang niya na gusto niya silang makipagkita ng madalian. Jabari, sigurado ka ba? Mataimtim na tanong ni Solfred. Walang pagkakamali, sabi ni Jabari, ang kanyang mga karanasan ay katulad ng sa Yanhuang entity. Bukod dito, kinumpirma rin niya na mayroon siyang 79 na heavenly veins.
Hindi ko inakalang makikilala ko ang Yanhuang entity pagkatapos ng maraming taon. Kung iisipin, maihahambing na siya sa isang may titulong Celestial Emperor sa murang edad pa lang. Nagniningning ang mga mata ni Jabari tuwing titingin siya kay Alvin matapos niyang makumpirma na si Alvin ay nagtataglay ng 79 na heavenly veins. Para bang nakatingin siya sa isang pambihirang kayamanan. Hindi mapigilan ni Alvin ang panginginig sa kanyang likod nang makita niya ang nag-aalab na titig ni Jabari. Sinimulan pa niyang pagsisihan ang pagbubunyag na ang kanyang kaluluwa ay nagmula sa Yanhuang planet sa Yanhuang realm. Madali niyang naibunyag ang nakaraan dahil sa palagay niya ay hindi ito isang bagay na kailangan niyang ilihim. Tutal, maraming kakaiba at kamangha-manghang bagay tulad ng mga reinkarnasyon at pag-aari ang nangyayari sa Devata realm sa lahat ng oras. Hindi niya inaasahan na makakagulat sina Jabari, Solfred, at Ares sa kanyang nakaraan. Higit sa lahat, tila may alam ang tatlo sa isang bagay na hindi niya alam. Isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi magandang makuha ang atensyon ng tatlo. Ang Yanhuang entity. Bulong ni Ares sa sarili bago niya inilipat ang tingin kay Berting at nagtanong, Heavenly Emperor Feng, ako, si Ares, ay tumanggap na ng iba't ibang disipulo sa buhay ko, ngunit hindi pa ako tumatanggap ng isang tunay na disipulo. Gusto kong tanggapin ang iyong tunay na disipulo bilang akin. Handa ka bang makipaghiwalay sa kanya? Sumulyap si Berting kay Ares at magaan na sumagot, kailangan mong humingi ng opinyon ng disipulo. Kasabay nito, sinabi ni Berting kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, bagamat wala akong ideya kung ano ang Yanhuang entity, walang duda na espesyal ito. Kung hindi sila magpapakita ng ganoong interes. Dahil nakamit na ni Ares ang pagka-Diyos, mas makabubuti kung layuan mo siya para sa iyong kaligtasan. Marami na akong narinig na mga espesyal na pangangatawan sa Devata realms, pero hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Yanhuang entity. Batay sa aking nalalaman, maraming heavenly emperors at mga tinaguriang celestial emperors ang naghahangad sa mga may espesyal na pangangatawan. Tutal, ang mga taong ito na may espesyal na pangangatawan ay tiyak na magiging mga Diyos hanggat hindi nila ito ginagawa ng maaga. May narinig akong chismis noon tungkol sa kung paano ang mga taong may 79 na heavenly veins at mga espesyal na pangangatawan ay may potensyal na maihahambing sa isang divine beast. Dati, hindi nabanggit ni Berting ang bagay na ito kay Alvin dahil nag-aalala siyang baka manghina si Alvin sa kanyang cultivation matapos malaman ang tungkol sa kanyang mataas na potensyal na maging isang Diyos. Tutal, marami naman ang hindi nag-cultivate ng ganito kasigasig matapos malaman na malaki ang kanilang tsansa na maging isang Diyos. Paliwanag ni Berting, hindi ko nabanggit ito dati dahil natatakot akong baka maging kampante ka. Guro, naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin. Matapos makinig sa mga salita ng kanyang Panginoon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Bago muling magsalita si Ares, sinabi niya, Temple Master Ares, ako, si Alvin, ay kumilala lamang ng isang Panginoon sa buhay ko, at siya ang aking kasalukuyang Panginoon, si Berting. Kahit na makatagpo ako ng mga Diyos o mga kataas-taasang makapangyarihang tao sa hinaharap, hindi ko rin sila kikilalanin bilang mga Panginoon. Hindi nagatubiling patayin ni Alvin ang lahat ng iniisip ni Ares na tanggapin siya bilang isang disipulo. Sandaling kumislap ang mga mata ni Ares, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon nang marinig ang sagot ni Alvin. Sinabi niya, dahil nakapagdesisyon ka na, hindi kita pipilitin. Pagkatapos, sinabi niya kay Berting, Heavenly Emperor Feng, 10 taon pagkatapos ng pagtatapos ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, pupunta ako sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven para hamanin ka sa isang tunggalian. Kung matatalo ka, kailangan mong bumaba bilang Heavenly Emperor of the Solitary Destructive Heaven. Isang hindi mahahalatang bahid ng intensyong pumatay ang sumilay sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.